Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tayo with evidence. Manny Pacquiao kumain ng tae. Love na si BBM. Ano nangyari kay Manny Pacquiao? Noong previous election, kung gusto niyang murahin, kung gusto niyang natatawa na lang ako sa mga politiko, no? Kilala mo talaga ang politikong plastic, no? Kilala mo talaga ang politikong manggagamit para lang makaangat sa kanyang sarili at mahalal ulit. Ito yung status ni Manny Pacquiao ngayon. Bakit? Nung previous election, talagang kontra niya mga Marcos, kung ano-ano ang sinabi sa mga Marcos, mga magnanakaw, baka magkaroon tayo ng martial law. Pero ngayon, love na love niya si BBM. Sobrang love na love niya si BBM. Kaya sabi ng ilang tao, kumakain ng tae si Manny Pacquiao at yung mga sinuka niya ay kinain ulit. Yak! Ito ba ang ihahalal natin mga kabibig? O eto ha, ito ang unang ebidensya nating ibibigay sa inyo. Si Manny Pacquiao noon at ngayon. O ito na. Manny Pacquiao, are you ready? Go. Hirap ang bansa natin. Dahil walang pera, hindi mali yan. Dahil sa korupsyon. Ang mga Marcos, billion-billion, trillion-trillion ang korupsyon. O see? Noon pa yan ha, nung tumatakbo pa siyang presidente, billion-billion, trillion-trillion ang korupsyon ng mga Marcos. Kung pwede, sabihin niyang magnanakaw, corrupt. Di ba, mayroon pang insidente na kung saan it's Imelda Marcos versus Manny Pacquiao, di ba? If you still remember that one. Tapos ibubuto natin. Talagang ang talino natin. Oh, di ba? Di ba? Ang talino talaga natin. A few moments later. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Ano ba naman yan? No, ngayon yan ha, ayun yan. Okay. Noon, sinisisi niya ang mga Marcos, billion-billion, trillion-trillion ang nakorap. Ngayon naman, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Bakit kaya? Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May korupsyon. Wow! Love na niya. Hirap ang bansa natin. Dahil walang pera, hindi mali. Oh, ito pa. Ito pang another na video kung saan, ano ba, parang, ewan na, ano nangyari kay Manny? Para sa'yo, ang tae na to. Sabi nga ng ibang netizen, ano ba naman yan si Pacquiao? Wala na bang ibang kagrupo yan? Or wala na bang ibang kukuha sa kanya para maging slate? Ito na ngayon kabibig. Oh, tingnan nyo. The new Manny Pacquiao. Ito na ha. Meron tayong komento ka, Mr. Real Talker. Ito na. Alas gano'ng kabobo itong si Pacquiao. Bubo. Issue ng yaman na hawak ng mga Marcoses kung ano man yung nanakaw nila sa ating gobyerno, kailangan siguro ibalik yung Tama. Nagkahiwalay, bakit tayo nag-aaway-away? Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Wow. Pag hindi sila nagbayad ng tax, siguro naman ang taong bayan mautang. Kasi pag ibinuto mo pa yung hindi nagbabayad ng tax, hindi ko na alam Tama. saan nagagaling yung talino natin. Tama. Hindi naman po nag-criticize ako ng todo sa ating Pangulo. Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa corruption. Sabi ko, kung may ninakaw, dapat ibalik. Kung may ninakaw, hindi rin malayong magkaroon ng martial law. Kasi buong sorry, pero I know, binigyan ako ng discernment ng Panginoon. Wow. Ginamit mo pa ang Panginoon. Magkakaroon ng martial law ulit. Magkakaroon ng martial law. Pagsisihan ng taong bayan. Ah. Maniwala ka sa akin. Ang pagsisisi, lagi kong sinasabi. Sabi mo yan. Mark my word. Mark my Kung word. talagang gusto niyo Galing bayan, sa kung huli. yan ang gusto ninyo, sige, gawin ninyo. Pero sinasabi ko sa inyo, malaki ang posibilidad na magkaroon kayo ng martial law ulit. Sige, kung yan ang gusto ninyo, then buti-buto ninyo. At pagdating at the end of the day, kayo rin, ang sarili ninyo ang sisihin ninyo. Tama. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? Anong nangyari sa'yo ngayon, Pacquiao? Nga, no? Diyos ko, champion, idol ka pa naman namin.
Bilib na bilib pa naman kami sa iyo, pero anong nangyari sa iyo ngayon? Nakakahiya. Dati halos isuka mo ang Marcos. mga Marcos, tas ngayon, nilamon mo lahat ng mga pinagsasabi mo dati. Yun mga kabibig. Yun ang normal reaction ng mga netizen. Kasi may mga previous videos kasi na kung saan talagang minura ay sinusuka mo ang mga Marcos noon na corrupt, trillion, billion, at posibleng magkaroon ng martial. Pero ngayon, parang love na love mo na sila. Yan. Ito na ang mga komento ng ating mga netizen. Diretso, Enedoro si Pacquiao. Anong alam mo, Pacquiao? Isa ka din na walang pinag-aralan tulad ni Marcos. Puro lang binayaran ang diploma mo. Huwag naman pong sabihin yung binayaran. Nag-aral talaga si ex-senator Manny Pacquiao. Huwag po kayong ganyan, ha. Nag-aral siya, nag-graduate siya, nakakuha siya ng diploma. And we're very happy for that success ni ex-senator Manny Pacquiao. Never to Pacquiao. Kung saan yung hangin papunta, doon din siya. Never na akong matagal nang nasa posisyon, halos puro salita. Gusto namin yung may paninindigan, di mababalik at gaano kadaming kaba ng perang itapon sa pagmumukha nila. Di natitinag at may prinsipyo. Salute sa mga natira pa dyan like Congressman Goma Gomez at sa patuloy na serbisyong totoo. Pagpalain kayo ng may kapal. Pag sure di Pacquiao, matulog ka na lang. Sabi ni, sino ba ito? Liza Laluza. Sabi niya, ha, less talk, less mistakes. More talk, more mistakes. No talk, no mistakes. So saan dito si Manny Pacquiao? More talk, more mistakes. No to Manny Pacquiao, plastic. Dito mo talaga makikita ang isang politikong plastic. Naalog na utak ni Manny Pacquiao, puro hangin. Di nababagay maging senador, nakakahiya. Hindi ka pa ba kontento sa pera mo? Well, baka gusto lang talagang magserbisyo. Magbigay ng serbisyo si Manny Pacquiao sa taong bayan. Pero kabibig, ilan ng termino si Manny Pacquiao na naging senador? Di ba? 3 years, 2 terms, o ano ba? Ano ba nagawa ni Manny Pacquiao, kabibig? Hindi ko alam. Walang remarkable, walang achievable, walang kaganda-ganda. Meron din niyang nagawa si Manny Pacquiao. Hindi lang visible kasi hindi naman hambugero si Manny Pacquiao. Diba? Remember, Manny Pacquiao, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Matthew 6:24. Ito pa. Well, ganun talaga si Manny Pacquiao, kung saan pupunta ang magandang agos, doon siya pupunta din. Ganun talaga ang politiko. Yan mga kabibig, ha. Yun ang mga iilang komento ng ating mga netizen na na-shock sa mga pasabog ni Manny Pacquiao. Pati din si BBM. Kabibig, ang nangyari kay BBM? Nako, nakalimutan ni BBM kung taga saan si Manny Pacquiao. Ano sinabi ni BBM? Nako po, si Manny Pacquiao ay taga saan? Taga Bukidnon. Bakit taga Bukidnon? Ay, grabe. Ito kabibig, ha. I-share ko sa inyo kung paano inintroduce ni Pangulong Bongbong Marcos si Manny Pacquiao. Knowing Manny Pacquiao is known to be from Jinsan, di ba? Eto na si BBM. Ano ba nangyari kahapon? Ito na. Ang taga Mindanao, si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Bukidnon? Mali ang script, Mr. President. Mali talaga, Mr. President. Bukidnon. Jensen po, Mr. President. Ano nangyari? Ay, nako. Alam niyo mga lods, yan mo malata. Di ba? Scripted. Tama. Ang taga Mindanao, si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Di ba? Halata talagang scripted. Or hindi binasa ni BBM yung script niya. Di ba? Sayang naman. Maganda naman yung speech ni BBM. Hoy, maganda ba? Maganda ba ang speech ni BBM? Napanood niyo na ba ang speech ni BBM? Ito, ha. Ito yung speech ni BBM, mga kabibig.
yung tungkol sa, ano tawag dito, yung grabe din ang speech ni BBM kahapon ha. Marami ang tumaas ang kilay kasi sinabihan niya yung mga yung mga tumatakbong oposisyon, yung iba daw na hindi administrasyon para lang mga taga-deliver ng suka. Di ba? Grabe si BBM kung lait sa kanila. Pero nilalait ng BBM mga lawyer, mga doctor, mga doctor. Grabe, di ba? Eto mga kabibig, eto yan ha, i-share ko sa inyo. Kung gaano kagaling ni BBM. Alam naman, magaling na naman si BBM. Di ba? Magaling siya. Magaling mang bola. Eto. Hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki ang pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseservisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito, buo kami. Hindi lamang buo sa... Ang yabang! Yabang. Alam niyo mga Lods, iba ang BBM ngayon at iba yung BBM dati nung nangangampanya pa. Correct. Di ba? Nung nangangampanya pa siya as president, maamo, humble, kunwari mabait, kunwari hindi makabasag pinggan. Pero Pero ngayon, kabaliktaran ngayon, naging mayabang. Yan ba talaga ang epekto sa kakahit-hit? Naging arrogante si BBM. Ang taas-taas ng tingin sa sarili. tama. My God, I hate drug test. Lumabas na talaga ang totoong kulay, mga Lods. Yabang niya. Tama. Ang yabang mo naman, Mr. President. 3 years ka nang nanungkulan. Ano ang big ticket project mo? Wala! Ito kabibig ha. May mapakita ako sa inyo ha. Dito na ang mga Pilipino. Dito yung mga netizen ba dito na para nasaktan ang mga netizen sa post ni BBM, sa statement ni BBM. Ito kabibig. Sabi ni BBM, wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukham. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya. Pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak ng ating kabataan at ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen. Dito, parang sabi na netizen, wow, feeling, so it means yung mga kandidato mo perfect. So it means yung kandidato mo walang bahid magnanakaw. 'Di ba? So yung mga kandidato ni BBM all perfect na perfecto talaga. So ito ang sabi ni MJ Kiambao. Excuse me po, halos lahat po kayo dyan, kulang na lang ay humalik sa ng dating Pangulo Duterte. Ang taong binanatan mo ay siyang nagpalibing ng maayos sa ama mo. Si dating Pangulong Rody Duterte rin ang nagbalik ng kali sa mga tao at nagpapaba ng krimen by 74%. Si PRRD rin ang nagpasurrender ng halos 2 milyong addict at pushers, unharmed, buhay na buhay at mga nasipag bagong buhay. Sa panahon ng pandemic, isa ang Pilipinas sa buong mundo na may pinakamababang mortality. Yun ay dahil sa maayos at maagap na pag-aksyon ng PRRD admin. During pandemic, halos 80% ng populasyon ay nakatanggap ng totoong ayuda mula sa gobyerno. This you can check and confirm sa DOLE at SSS at DSWD at sa milyong-milyong Pilipino. Di rin pinabayaan na ang milyon-milyon nating OFW kung kaya mahal na mahal ng mga OFW si Pangulong Duterte. Sa usaping China, alam nyo naman nyo muna kay Enrile mismo kung sino ang nagpabaya. Definitely, hindi ang dating Pangulong Duterte. Ang tanging layunin niya, iadya muna tayo sa giyerang hindi pa natin kaya
habang pinapalakas ang ating sanatahang puwersa. Kaya nga maraming military tanks ang pumarada sa inauguration mo dahil sa kanya. Kayo ba, sa dekada nyo sa politika, ano exactly ang nagawa nyo para sa Pilipinas at sa mga Pilipino? Malamang, kahit pagsamasamahin nyo pa ang mga achievements nyo, kung meron man, kulang na kulang pa sa lahat na yan kumpara sa nagawa ni PRRD para sa taong bayan. All you can really do now is to try to destroy his name. Yun mga kabibig. Yun ang komento ni MJ Kimpo. Ano sa tingin mo kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga listener ninyo sa ating pag-uusapan. Bye everyone! See you next time.